At kaugnay po sa isyu ng mga nawawalang sabungero, inirekomenda ng Department of Justice na kasuhan ng kidnapping with homicide si Atong Ang at 21 iba pa, kabilang ang ilang police official. May rekomendasyon din kasuhan si Ang at iba pa ng 16 counts of kidnapping with serious illegal detention. Kasama nga ang negosyanteng si Charlie Atong Ang sa inirekomenda ng Department of Justice na kasuhan. Kaugnay nga po yan sa missing sa Bungeros at 10 counts ng kasong kidnapping with homicide ang inirekomenda laban kay Ang at 21 iba pa kabilang sa listahan ng pinakakasuhan ang mga opisyal ng pulisya kabilang sina Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Philip Almdila at iba pa. May hiwalay pa na 16 counts of kidnapping with serious illegal detention na inirekomenda na isang pa laban kay Ang, Orapa at Almdila at ilang jandos o hindi pa nakikilala mga pulisya. Sa grupo ni Orapa, ayon sa DOJ, sasampa ang mga kaso sa iba't ibang RTC kabilang na ang Lipas City, Santa Cruz, Laguna at San Pablo, Laguna. Nangangahulugan po na binigyang bigat ng panel of prosecutors ang mga testimonya ng whistleblower na sina Julie Dondon Patidongan at kanya mga kapatid na sina Ella Kim Atos, pati na po ang salaysay na isa pang tauhan ni Ang. Matatandaang itinuro ni Patidongan si Ang bilang mastermind sa pagdukot ng mga nawawalang sabungero mula 2021 hanggang 2022 sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Maynila, Laguna at Batangas. Sinabi pa ni Patidongan na pinatay na raw ang mga sabungero at tinapon ang mga labi sa Taal Lake. Tinawag naman ng abogado ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na depektibo at hindi patas ang rekomendasyon. At sila daw po ay maghahain ng motion for reconsideration para ito'y mabaliktad. Samantala, pinunan po ng Commission on Audit ang mga gastusin ng Social Security System. Kabilang na riyan ang sobrang-sobrang order ng tissue paper na nagkakahalaga ng mahigit 13 na milyong piso. Tila, hindi pondo ang ikinatatakot na maubos ang Social Security System kundi tissue paper sa dami ng inorder nito noong 2024. Sa audit report ng COA o Commission on Audit, mahigit 140,000 rolyo ng tissue paper ang inorder ng SSS na nagkakahalaga ng halos 13.2 million pesos. Sobra pa ito sa 2 buwang supply na kailangan ng SSS. Sa sobrang dami ng supply, hindi ito nagkasya sa kanilang bodega. Ayon sa COA, mahigit 116,000 rolyo ng tissue paper ang nasa bodega pa ng mga supplier na batay lang sa verbal agreement at wala man lang pinirmahan kaugnay sa pag-iimbak. Sabi ng COA, malinaw itong paglabag sa patakaran sa mga transaksyon at operasyon ng gobyerno. Puna ng mga state auditor, may panganib na mawala o masira ang 100,000 tissue paper at indikasyong di napagplanuhan ng maayos ang procurement, nakapanghihinayang, lalo kung masayang. Lalo sa 6,548 piso na monthly average pension ng SSS, ang pinambili ng tissue paper ay katumbas ng isang buwang pensayon ng nasa 2,000 pensioner. Kung funeral benefit naman, hanggang mahigit 600 yumaong miyembro ang maaaring matulungan, pero kahit sa mismong funeral benefits, pinuna, halos 300 kasi na mga nag-claim ang kulang ang binigay na funeral benefit. Lumabas sa COA audit na may underpayment na halos 3 million pesos. Dahil sa hindi kompletong computation ng mga kontribusyon ng mga yumaong SSS member, maaaring naapektuhan daw nito yung entitlement o benepisyong karapatang matanggap ng mga asawa o kaanak ng mga yumaong SSS member. Kung merong nagkulang sa funeral benefit, may mga miyembro namang nakatanggap pa rin ng pensyon kahit patay na. Napuna ng mga auditor na nagbayad ang SSS ng higit 24 million pesos na pensayon para sa mga yumaong mga miyembro. Ayon sa COA, naha-highlight nito ang kahinaan sa pagbabantay sa kanilang pera. Para maiwasan ang pagkawala o pagkasayang ng pondo, kaya't nalalagay sa panganib ang pension fund ng SSS. Sa kabila ng mga panang ito, sabi ng COA, sa ilalim ng Prestige Award ng SSS, binigyan nila ng 50,000 piso cash incentive ang mahigit 6,500 na mga opisyal at empleyado na may kabuang halaga na 333 million pesos. Ipinunto ng mga auditor na batay sa CSC Memorandum Circular, maaari lamang magbigay ng pera bilang gantimpala kung may hakbang ang binigyan na nagresulta sa pagkakatipid ng pondo. At ang igagawad na pera sa kanila ay hindi dapat lumampas sa 20% ng natipid.
Pinasusumiti ng auditor sa SSS ang kanilang batayan, kung hindi, ay pinapasa uli ang cash incentive, giit ng SSS, meron silang mahigit 16 billion pesos na productivity-related savings, ang incentive ay katumbas umano ng ekstrang pagsisipag ng mga empleyado kahit kulang sa tauhan, kaya nakatipid ang SSS ng pambayad sa ekstrang tao. Hinihingi pa namin ang komento ng SSS sa iba pang mga puna ng Commission on Audit.